Hindi biro itong hawak umano ni Congressman Libisti, Congressman Irisi at Congressman Tinio, at sinabing mayroon pang isang LGU government officials na may hawak din nito. Itong sinasabing palitan ng text message kung saan involved ang ating Pangulo sa kickback ng flood control projects, mga kababayan. Ang nasabing usapin ay detalyado, mga kababayan, at ito'y kinumpirma ng mismong naghawak nitong mga ebidensyang ito. Ang laman nito, mga kababayan, ay ang palitan ng text messages umano nito ni dating Undersecretary Adrian Bersamin at ng ating Pangulo. Ang detalyadong mga pagpasok ng pira na kickback umano, kung saan itong mismong si Yusek Adrian Bersamin ang umano'y tumanggap nito. Maria Ihusip, mga kababayan. Paano pa nila ito didiskartihan? Paano pa nila ito ilihis? O paano pa nila ito itanggi, mga kababayan, na mismong yung taong tumanggap ng pirang kickback, mga kababayan, ay siya na yung mismong nagpalabas ng katotohanan. So isa-isahin natin ito, kung magkano ang pirang pumasok kung magkano ang pirang tinatanggap nito ni Adrian Bersamin para sa Pangulo natin, mga kababayan. Yung palitan nila ng text messages ay simula noong December 2024 hanggang July of 2025, mga kababayan. So yung unang transaction, mga kababayan, is itong 8 bilyon. 8 bilyon, mga kababayan, na galing kay Yusek Bernardo, yung DPWH district engineer, si Yusek Bernardo, na kasalukuyan ngayong nakapiit under sa Witness Protection Program, mga kababayan. Si Yusek Bernardo, galing sa kanya yung 8 bilyon, binigay, tinanggap ni Yusek Adrian Bersamin, at kinonfirm ni Pangulo natanggap ko na ang 8 bilyon. Ayon pa kay Adrian Bersamin, natanggap ko na yung 8 bilyon na galing kay Yusek Bernardo. Ang sabi umano ng Pangulo sa reply niya, okay. So yun ang unang transaksyon, mga kababayan. Ang pangalawang transaksyon, mga kababayan, is yung pagtanggap naman ni Yusek Bersamin ng 7.122 billion. Tapusin ko na lang itong computation kamo ni Adrian Bersamin. Ang 7.122 million natanggap ko na po. Yun ang pangalawa nilang transaksyon. Pangatlong transaksyon, mga kababayan, July 10, a day before the State of the Nation address, kung saan nagsabi ang Pangulo natin na mahiya naman kayo, July 10, 2 billion. 2 billion natanggap ni Yusek Bersamin, at kinonfirm niya kay Pangulong Marcos, natanggap ko na ang 2 billion. Okay, sabihan ko si John Barry. So sino kaya itong John Barry na to? So dapat mapatawag din ito kung sakasakaling magkakaroon ng inquiry sa Congress.
at saka sa Senado, mga kababayan, sa Blue Ribbon Committee at saka sa Lower House, itong Committee on Good Governance. So kailangan mapatawag din ito si Jun Bari, mga kababayan, para malaman talaga yung totoong nito. Pero alam ko mayroon na silang mayroon na silang nilulutong mga plano nito kung paano nila dipinsahan. So 3 transactions, mga kababayan, Yung una 8 billion. Pangalawa is 7.122 billion. Pangatlo itong 2 billion na dinideliver umano doon mismo sa tahanan ni Pangulong Marcos sa itong Nara Street, South Forbes Park. So yun ang mga transaksyones na naglalaman umano nitong hawak-hawak ng 3 congressman at saka isang mayor. Nakasaad din dito, mga kababayan, sa hawak nilang ebidensya itong mga pinagagastusan nitong lahat na pundo, lahat na mga pera na pumasok kay Yusek Bersamin para kay Pangulong Marcos. Nakasaad din dito kung saan at ano ang mga pinaglalaanan nito. So ito, mga nirarap up lang nila ito Pero ang kumplito talagang detalyado nito nandoon sa kanila. Yung pagpalabas ni Congressman Tinio, mga wrap up lang yun. So itong mga gastusin, gastusan sa mga kandidato noong nakaraang eleksyon, mga kababayan. Yung mga senador line-up ng administrasyon, doon isa itong ginagastusan nito. Yung mga operating expenditures nila, mga biyahe-biyahe, kung ano-ano pang mga klaseng mga pinagagastusan, mga political ads yata, or mga tarpaulins, mga lahat basta usaping halalan nung nakaraang eleksyon, mga kababayan. Isa ito ang pinaglalaanan. Pangalawa, 68 million talent fee noong endorser ng administrasyon nung nakaraang halalan. So wala na akong ibang maisip nito kundi si Andrew mga kababayan. Siya yung lantaran na kung saan yung kampanya, nandoon talaga siya kumakanta siya ng yung team song ng Bagong Pilipinas. So 68 million paldo pala si Andrew nito 68 million, mga kababayan yun ang na laan doon. Mayroon pa silang 6 million na pinaglalaan doon sa international political consultant, mga kababayan. Mayroon din silang ginagastusan itong a certain Pirod. Nabanggit ito ni Congressman Tinio, mga kababayan. 6 million for the international political consultant, itong si Pirod. Ano yata ito? Kung hindi ako magkamali ito, puti yata itong tao na to Pirod. So yun ang mga palitan nila ng text message, mga kababayan. So antabayanan natin ito, mga kababayan, kasi hindi ito biro itong hindi ito basta-bastang liberasyon, mga kababayan. Kasi ang mismong tumanggap ng pera para sa Pangulo natin ay siya na mismong nagsasalita. Although hindi pa siya nakita sa mga press releases, pero yung mga binanggit nila ni Congressman Tinio ngayon, Congressman Irise, yung mga pinag-iingay nila, galing sa kanya yan. Short statement na niya kasi nagdala sila ng abogado doon kay Congressman Libisti. May mga abogado silang kasama. So, ang mga abogado, ina-advisean talaga nito na panumpaan mo yan. Panumpaan mo muna yan. At para magiging balido ang gawing
testimonial evidence at saka ito ang electronic evidence ito eh. So marami pang proseso itong gawin mga kababayan, kaya ipa-confirm pa ito sa DCIT yata ito eh. Telecommunication company at talagang masusing talakayan ito pagdating ng makakarating ito sa Senado at saka sa Kongreso mga kababayan. So manatili tayong mangmatyag, manatili tayong makikibaka at makikialam sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa mga kababayan. Patuloy din nating ipagdasal ang ating inang bayan para sa kapayapaan, kaligtasan at kaunlaran. Mabuhay tayong lahat. Mabuhay ang Pilipinas.